Amen. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo. We will be continuing our series about on the book of Proverbs. At nandito na po tayo sa Proverbs 1. Let's remain standing. Let's read our text, Proverbs chapter 1, verses 20 hanggang 33 po. Ayan. Proverbs 1, 20 to 33. Ang panalangin ko po, as we hear the word of God, I pray na, alam mo yon, maging gutom tayo. Pwede po ba yon? No? Hindi ka nandito para tumingin lang, mag-spectate lang, but I pray that you will really prepare your heart, no? As you hear the word of God. Yung buong focus mo, ibigay mo because dito po sa preaching ng salita ng Panginoon, this is the time where the Lord will speak to us. At pag ang Diyos po ang nagsasalita at nangungusap, dapat all ears po tayo. O, tapikin mo ulit yung sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan. Sabi mo, all ears. Amen. So, let's start with verse 20. Sabi po dito, listen, wisdom is shouting in the streets. She is crying out in the marketplace. She is calling out where the noisy crowd gathers. Sabi niya sa verse 22, fools, how long will you love being ignorant? How long will you make fun of wisdom? How long will you hate knowledge? I wanted to tell you everything I knew and give you all my knowledge, but you didn't listen to my advice and teaching. Wow. I tried to help, but you refused to listen. I offered my hand, but you turned away from me. You ignored my advice and refused to be corrected. Verse 26, dahil doon, so I will laugh at your troubles and make fun of you when what you fear happens. Disasters will strike you like a storm. Problems will pound you like a strong wind. Trouble and misery will weigh you down. Verse 28, fools will call for me, but I will not answer. They will look for me, but they will not find me. That is because they hated knowledge. They refused to fear and respect the Lord. They ignored my advice and refused to be corrected. They filled their lives with what they wanted. They went their own way, so they will get what they deserve. Fools die because they refuse to follow wisdom. They are content to follow their foolish ways, and that will destroy them. And lastly, verse 33, but those who listen to me will live in safety and comfort. They will have nothing to fear. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. And if you are taking down notes, this is the 5th part po ng ating series. I want to entitle this message po, Heeding the Call of Wisdom. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Medyo parang mabigat-bigat tong mensahe ngayong umaga. Wow. Ilan po dito na-enjoy niya yung series natin on the book of Proverbs? Can I see hands? Wow. No? Talaga pong tinapos natin yung chapter 1. Maybe yung iba nagtatanong, Pastor, tatapusin mo ba yan hanggang chapter 31? No? Kung tatapusin po natin to, baka aabutin tayo ng 2025. Amen po ba? So, heeding the call of wisdom. Pag sinabi pong heed, anong ibig sabihin? To take heed. Pag nakikinig po tayo, parang yung sinabi ko kanina, we need to lean in. Pag may sinasabi ang Panginoon through His Word sa preaching, dapat po nakaganyan talaga tayo, nakikinig tayo. So bantayan mo yung katabi mo, dapat di yan inaantok, dapat masigasig yan, passionate yan, uhaw yan, gutom yan. Pag sinabing heeding or taking heed po, no, ay talagang yung tenga natin ay dapat po nakaangkla dun sa nais sabihin ng Panginoon. Nagiging attentive po tayo. So to start, nakita na po natin, again, ano yung nire-require ng wisdom. Tama po ba? At sa mga nakaraan po nating topic,
we have seen that wisdom requires, again, fearing the Lord. Kaya po, kailangan natin to take heed sa kanyang mga salita. Ang wisdom po, nagre-require din ng pagbibigay ng respeto, honor sa ating mga magulang. At pag sinabing we are heeding our parents, if we want the fear of the Lord, we need to honor our parents. At ang pag-honor, ang ibig sabihin po yun, ang nakikinig tayo sa kanilang mga advices. And last Sunday din po na pag-usapan natin ang pagpili ng mabuting company. Tama po ba? Ang title natin last Sunday is Avoid Bad Company. No? Dahil sabi ng Apostol Pablo, bad company corrupts good character. And at this point po, no, si Solomon po, he personifies wisdom as a woman. Kaya po napansin nyo, yung sinasabing she doon ay ang tinatawag na lady wisdom. Actually po sa Greek, yung wisdom is, in Greek, is called Sophia. No? Kaya po, sa mga binasa natin kanina, sana po naiintindihan natin na parang si Solomon ay binigyan niya ng boses, si wisdom. So si wisdom bilang she na babae ang nagsasalita dito. Okay po? Kung titingnan natin, actually yung Proverbs chapter 1 hanggang chapter 9 po is written from a father to a son. At dito po sa text natin ngayong umaga, we arrive at one of the sections where, again, wisdom herself speaks to the reader. So si wisdom, si Lady Wisdom, ay kinakausap po ang kanyang mga reader sa text po natin ngayon. So let's try to look and break down po yung ating verses, no? Yung text na binasa natin, una sa verses 20 to 21, makita po natin that wisdom speaks. Sinimulan niya po, no, ang text na sabi niya po diyan, listen, wisdom is shouting in the streets. She is crying out in the marketplace. She is calling out where the noisy crowd gathers. Ang ganda po kung paanong si Solomon, no, ay binigyan niya ng boses itong wisdom, though we know that wisdom is an abstract concept. Pero para mas madali pong intindihin ngayon na naririnig natin si wisdom, siya mismo ang nagsasalita. At yung pagkaka-explain po dito sa text natin, no, si Lady Wisdom, ang kanyang speech ay hindi po confined sa parang, alam mo yon, sa isang professional na classroom-based. Ang kanya pong tinig ay hindi lang po naririnig sa, alam mo yon, sa isang forum ng mga matataas na tao at matatalinong tao. Dahil nga, wisdom nga po ito. Rather, makikita natin si Solomon po, pinicture out niya si Lady Wisdom na sumisigaw po sa daan. Gising pa po ba tayo? Sumisigaw sa daan, sumisigaw sa palengke, sumisigaw sa busy streets and crowd. Hello? She is standing at the city gates crying out to anyone that will listen. So imagine mo, yung isang babae, si Lady Preacher, sumisigaw, pakinggan nyo ko, pakinggan nyo ko. Are you getting this? Pero makikita po natin na walang nakikinig sa kanya. Alam niyo po, the more na pinag-aaralan natin to, mas lalo ko pong na-appreciate yung gustong pakita ng Panginoon sa atin dito. Dahil po marami po sa atin, maraming tao, masyado na po silang na-in love doon sa cycle ng buhay nila. To the point yung iba, sobrang sanay na sa nangyayari sa buhay nila at okay na po sila doon sa grief, okay na sila sa buhay na paikot-ikot na lang, anxiety, hindi ko po sinabing exempted tayo sa mga bagay na yan. What I'm saying is, ang Panginoon po may gustong
pagdalhan ang Panginoon sa atin. Amen? It doesn't mean na dinadaanan mo yan, pinagdadaanan mo yan ay may masama kang ginagawa. Katulad po ni Job. No? Dahil sinabi ng Bible, si Job po ay isang righteous na tao. Okay? Hindi lahat po ay, karamihan kasi, ayoko pong maligaw kayo. Dalawa lang po yan, lahat pa rin po yan under sa sovereign will ng Panginoon. Si Job righteous siya pero naranasan niya yon. Kasi inalaw ng Panginoon sa kanya. Yung pangalawang senaryo naman is pwede po na bakit lahat yan ay nangyayari sa buhay mo ay dahil po sa mga choices na pinili mo. At doon po natin ma-appreciate kung paano natin kakailangan yung wisdom sa buhay po natin. Hello? Kung ikaw ay sawang-sawa na po sa ikot ng buhay mo, baka kailangan mong namnamin ang word natin ngayon na si Lady Wisdom ay sumisigaw at kailangan mo siyang pakinggan. Katulad po ng text na binasa po natin. Na siya po ay sumisigaw, kinukuha yung atensyon ng bawat isa pero wala pong sumasagot, walang nagre-respond. At ang pagpili po kay Wisdom, kay Lady Wisdom, it's like parang pagpili between wisdom and folly. It's a choice between the narrow gate and the broad gate. No wonder sinasabi ng Bible na ang daan patungo sa kalangitan ay napakasikip. Tingnan mo yung katabi mo. Nagsisimula pa lang ako, baka inaantok na yan. Hallelujah. Nakita niyo po? Again. Sabi ng Bible, yung daan po patungong kalangitan ay, ang daan ay napakakipot. Hello? At marami doon, hindi po sila dumadaan doon. Ayaw nila, iniiwasan nilang makipot. Karamihan nandun po doon sa malawak na daan, malawak na gate. At ang makipot po, ang patungo sa Panginoon, kalangitan, itong malawak, on the other hand po, nakakatakot, ay patungo po saan? Sa destruction. Kung pipiliin mo yung narrow gate, ito'y patungo sa kalangitan, patungo to sa Panginoon, pero dahil masikip siya, masakit siya. Maraming napapahamak ang pinipili yung kabila. Malawak, mukhang okay sa mata, lahat gustong-gusto ito, malawak na daan. But in the end, it will lead to destruction. So right now, we need to have wisdom. Ulitin ko po. Come on. We need to have wisdom to discern where to go. Naantok pa yung iba. Hallelujah. Ulitin ko po. In this journey called life, we need to have wisdom to discern what to do, where to go, when to do it, what to choose. Yan na po ang pagpipili natin between wisdom and folly. Hello? At makikita po natin dito, bakit desperate po si Lady Wisdom na marinig siya ng mga tao. You know why? Alam niyo po ba that wisdom is intimately connected with godliness? Hallelujah. We cannot have true wisdom without knowing God. Woo! Kaya hindi pwede yung kaya nga may godly wisdom at saka may worldly wisdom. Bakit sinasabi ng Proverbs 3:5-6 that you need to trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him. Kasi bakit? Yung sabi din ng Bible, yung akala nating mabuti, yung akala nating the best, sa huli pala distraction. Kung wala kang godly wisdom, hindi mo madidiscern
kung ang tinatahak mo ay tama or ligtas ka. Again, we cannot have true wisdom without knowing God, and we cannot know God without growing in wisdom. Kaya nga po itong buong puso ng Proverbs ay nakasentro doon sa fear of the Lord. Kung gusto mong lumalim, gusto mong magkaroon ng karunungan, kailangan mong kilalanin ang Diyos. Hindi pwedeng madiskarte ka lang. Hindi pwedeng maggaling-galingan ka lang. Hindi mo pwedeng pagmalaki. Na pastor, graduate ako sa ganyan. Matalino ko. Madiskarte ako. Diskarte o diploma. Ano ba? Hindi po pwede. We need to know God para po ma-attain natin yung true wisdom. And vice versa, we cannot know God without growing in wisdom. We need to understand, church, that sin is the epitome of foolishness. Therefore, as we walk with God, we will become wiser. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ilang weeks na po natin itong pinag-uusapan, no? Again, sin is the epitome of what? Of foolishness. Alam mo yon? Sabi nga natin nung mga nakaraan, bakit kailangan mo ng wisdom? Kasi kung yung buhay mo, lagi kang nalalaglag dun sa same na spot, o kaburi mo namang mananabo kita. Kumbaga sa buhay, nalaglag ka na eh. Nagkamali ka na, tapos nagkamali ka na naman, tapos naulit na naman. Kapatid, di ko alam ano nang tawag doon. Kayo nang tumawag noon. Nalaglag ka na eh. Hindi ka na natuto. Kaya nga yung buhay natin minsan, hindi nagbabago kasi nagkukulangan tayo ng wisdom. At ang wisdom po ay isang essential element ng isang sanctification po ng isang Kristiyano. No wonder sabi po ni James, he urges us to ask for wisdom when we lack it. Sabi sa James chapter 1 verse 5, if you need wisdom, look at this, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Ganda po ng NLT. No? Sino po dito nagkukulangan ng wisdom? Hello, can I see your hands? Amen. Yung ibang di nagtataas ng kamay, medyo praise God, sapat-sapat na yung wisdom nila. Joke lang po. Again, sino dito nangangailangan ng wisdom? Kung nangangailangan ka ng wisdom, grabe, no? Ngayon pong tatay na ako, kailangan kong wisdom. Paano palakihin yung mga anak ko? Paano mo balansin yung oras mo sa ministry at sa family, sa asawa mo? Wisdom sa pagtatrabaho, wisdom paano i-grow yung business mo, wisdom paano ka mag-grow sa career mo. Lahat po kailangan natin ng wisdom. Wisdom sa pang-araw-araw na buhay. Wisdom kung anong pipiliin mo. Practical living, lahat po kailangan natin ng wisdom. So kung nakukulangan ka ng wisdom, praise God, sabi ni James, ba't di ka humingi sa Panginoon? Di po ba kayo nagagalak na ang Diyos natin ay napaka-generous na Diyos? Palakpakan mo yung Panginoon. Sobrang generous niya na kung nangangailangan ka daw ng wisdom, lumapit ka sa Kanya, humingi ka. And He will not rebuke you for asking. So wisdom is necessary pursuit. Church, we cannot know God without it. At ang kagandahan po dito, fortunately, ang ganda po ng wisdom ay hindi lang po nakatago at nakareserve sa mga magagaling at matatalino. Praise God na ang wisdom hindi lang para sa mga mayayaman. I have a good news for you this morning, church. Fortunately, wisdom is attainable. Palakpakan natin yung Panginoon. O tingnan mo yung sa kanan mo, sabihin mo, attainable daw yung wisdom. O sa kabila naman, sabihin mo, pwede ka palang maging wise. Ngayon, kausapin mo yung katabi mo, come on. Pwede ka palang maging wise. Pwede pala tayong maging wise. Pwede naman pala eh. Ba't minsan pinipili nating hindi maging wise? Pwede naman pala.
But minsan yung mga choices natin parang hindi ka wais-wais. Hello? Every day po, we need to rely on the Lord. Grace po ng Panginoon yan. And praise God, it is attainable. In fact, wisdom, look at this, is guaranteed to those who are willing to ask for it. Ang ganda, no? Parang binubuksan lang ng Panginoon. Anong requirement para maging wise ka? Anong requirement? Kung kulang ka ng wisdom, humingi ka. Pastor, yun lang? Wow! Ingkutang, o teka man yan! Ilan na sa mga plano mo sa buhay yung pumalpak? Alam niyo po, even pagpili ng magkakarelasyon, mga papangasawa mo, kailangan mo ng wisdom. Hello? Sa lahat po actually, kailangan natin ng wisdom. And sabi ko nga po, praise God, napaka-generous po ng Panginoon. Na willing siyang ibigay po ito na hindi niya tayo nire-rebuke. So ngayon po, makikita natin, openly ini-invite ng Panginoon ang humanity to embrace wisdom. Praise God, He is not withholding the secret of life from anyone, but He gives it freely sa lahat, look at me, ng magpapakumbaba. Hello? Sa lahat ng magpapakumbaba at i-admit nila na kailangan ko ng wisdom, Lord. Look at this. Such humility is the reason why wisdom is in short supply. Yun pala ang sagot, Pastor. Pastor, kung ang wisdom pala ay libre at nais namang ipamahagi ng Diyos, bakit hindi lahat ay wise? Magandang tanong yan. Ang rason daw po bakit may lack of or short yung supply ng wisdom ay kasi hindi lahat merong humility to admit and accept na kailangan nila ng wisdom. At ang kabaligtarin po ng humble na tao ay ang ma-pride. Ing ma-pride na tao, biyasang pasaop. Hindi ikaw yun, yung katabi mo siguro. Kung wala kang katabi, baka absent siya. Joke lang po. Yung ma-pride na tao, ayaw humingi ng tulong. Ang taong magbiasa-biasa, alam ko yung gagawin ko, balo ko yun eh. Yan ang hindi nakakasumpong ng wisdom. You know, free gifts require open hands. And look at this, we cannot ask for wisdom until we first realize that we are fools. Hindi ka makakasumpong ng wisdom kung una hindi mo tatanggapin sa sarili mo na isa kang mangmang na nangangailangan lang ng wisdom ng Diyos. Sino po ba naman sa atin ang makakapagmalaki? Wala ni isa man na sasabihin niyang, balo ko yung gagawang ko. No one. Apart from God's grace and apart from God's wisdom, hindi natin malalaman kung ano ang dapat nating ginagawa. So nakita po natin, dun pa lang ma-appreciate natin na sumisigaw si Lady Wisdom. Pakinggan natin siya. I hope and pray habang binabasa mo to, yung verse na yon is coming alive sa buhay mo. Ilang beses na kaya sumisigaw si Lady Wisdom. Sabi ni Lady Wisdom sa buhay mo, nakamagkamalikin. Panlima mo na yan. May sakab na ka, minuna. Mila ko kaharungan na. Nabukulang ka na. Hindi ko po alam kung paano yung context na yan sa sarili nyo. Pero si Lady Wisdom again ay sumisigaw para pakinggan po natin siya. Ano kayang ginagawa natin? If you will try to look verse 22 hanggang 31, ang tanong po ni Lady Wisdom dyan, how long? At yan din po ang tatanong ko sa bawat isa sa atin ngayong umaga. How long?
Tignan mo yung katabi mo, yugyugin mo para naman magising. Hallelujah. Sabihin mo, how long? Sabihin mo, gaano katagal? Sige po, tanongin nyo naman yung katabi mo, kasapin nyo naman. Para hindi naman di inaantok, yugyugin nyo. How long? Nagsimula po si Lady Wisdom sa kanyang proclamation by crying out, how long? Hello? Again, sumisigaw si Lady Wisdom, napakatapang, patuloy niya pong ino-offer ang kanyang sarili pero nire-refuse siya ng mga simple, ng scoffers and fools. Alam na po natin kung sino yung mga fools na to and simple. Basahin ko po sa iba-ibang translation para magets natin. Proverbs 1:22 ng ESV. Sabi dyan, how long, O simple ones, will you love being simple? How long will scoffers delight in their scoffing? And fools hate knowledge. Sa NIV po, pare-pareho lang po yan. Sa mouse synonymous po yan. How long will you who are simple love your simple ways? Look at that. How long will mockers delight in mockery? And fools hate knowledge. So para maintindihan po natin, sabi ko nga po, halos pareho lang po yung meaning niyan. Scoffers, mockers. Sino po yung mga taong to? Ang mga scoffers, mockers, ito po, listen, are arrogant people. Arrogant persons that despises those who try to correct or teach them. Wow, mayabang pala talaga to. Ito daw yung mga tao na minamak nila ang ibang tao, pag kinorek sila, sila pa po ang naiinis at ayaw magpakorek. They are flagrantly haughty, rebellious, and stubborn. Hello? Puffed up in pride. They mock and resent any effort to reprove them. Nakaranas ka ng ganon? Yung kinokorek mo yung tao tapos ayaw magpakorek. Tapos siya pa yung galit. Hello? Minsan nakakita na tayo, minsan tayo yon. Amen. Lahat po tayo, di ba? Naranasan mo na yon, minsan tayo din yung ganun eh. They are disrespectful to authority. Gising pa po ba tayo? Mag-pause muna po tayo. Bago natin ituro, mamaya, yung buong sermon na to, habang narinig mo yung mga prideful scoffers, ay, wa. Baka iniisip mo pa, yung katabi mo yan. Pag inisip mo agad, hindi ikaw yan, may pride na sa'yo. Hello, may pride na sa atin. Mag-pause tayo for a while. Tanungin natin, ako ba, scoffer ba ako? Pastor, check ko nga. Ayun, positive. Ako nga yan, Pastor. Arrogant. Minsan ako yan, Pastor. Nakikita natin yung sarili natin sa mga yan. Paano ka nagre-respond sa authority? Paano ka nagre-respond pag kinorek ka? Pag kinorek ka ba't mali ka, ikaw pa yung galit. Mag-pause po kayo. Sige, huwag niyo po sagutin. Namnamin natin at hayaan natin ang salita ng Panginoon ay maging salamin at makita natin ang totoong estado natin. Pag po ba tayo ay nirebuke at dinisiplina at may nakitang mali sa atin na dapat ayusin, ina-admit po ba natin o naghahanap tayo ng excuse bakit natin ito nagawa? Naninisi po ba tayo? Or mas lalong naghahanap ng away para ma-brush off yung ginawa natin? May kaisipan ka po ba na minsan yung nag-correct sa'yo, yung isip mo, mas matalino pa ako sa'yo, ba't mo ako kinokorek? Pride. Hello? Gising pa po ba tayo? Kung nakikita po natin yung sarili natin dito, then we are a scoffer. At ang tanong doon sa verse 22, how long will mockers delight in mockery?
Nakikita mo na yung nangyayari dahil sa pride. Sabi ng Proverbs also, pride comes before destruction. Ang taong ma-pride, maghihintay lang daw ng ilang sandali yan, panahon lang, mararanasan yung destruction. Ang tanong, again, how long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? Gaano po katagal na magsistay ka, na magiging mayabang ka, ayaw mo yung authority, feeling mo mas magaling ka pa, etc. etc. Lahat po ng sinabi ko kanina, ito po yung sinasabi ni Lady Wisdom, hanggang kailan ka magiging ganyan? Hello? Why do you continue in your simple, scornful, or foolish ways? Ilang beses mo na naranasan yan. Yun yung wisdom na gustong pakita ng Panginoon sa atin. Naranasan mo na yung consequences niyan. Bakit patuloy ka pa rin dyan? Medyo mabigat po yung word natin. Di po ba? It applies to all of us. Hello? Ang gusto pong ipakita dito, listen, come on. Lahat po na mata, come on, gising. Parang tinatanong po ni Lady Wisdom, ngayon nakita mo na. Ano pa ba ang hinihintay mo bago makuha yung atensyon mo? Wow. Mukhang nakakatakot na po yun na tanong. Kailangan pa bang mapahamak ka bago ka maihumble? Kailangan pa bang maaksidente ka? God forbid. Yung iba po, alam mo, minsan, ang dami na pong wisdom na pinapakita ng Panginoon sa buhay natin, iniiwasan natin, nagmamagaling tayo, to the point po na tayo na po yung umaani ng mga consequences. Ano pa po ba yung hahayaan nating mangyari bago tayo matuto? Bago tayo makinig. Ano pa yung pwedeng mangyari bago makuha ng Panginoon yung atensyon natin? Kasi nga, si Lady Wisdom ay sumisigaw na, hinahanap ang mga tao, at wala nakikinig. How long? How long ka magbubulag-bulagan? How long ka magbibingi-bingihan? Kailangan ba may mangyari mo ng divorce? Dysfunctional home? Rebellious na anak? Kailangan pa bang may mangyari mo ng financial trouble sa sarili mo? Inihintay mo bang mawalan ka muna ng trabaho? Inihintay mo bang makulong ka muna? Or mailagay ka sa banig ng karamdaman? Or inihintay ba natin na ang death ng isang loved one natin, yun ang magpapagising sa atin? This is the time that we need to change our ways and accept God's rebuke and discipline and correction. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So nakikita nyo? Si Lady Wisdom sumisigaw. Nag-o-offer ng wisdom. Habang malakas ka, kapatid, humihinga ka, may oras ka pa, mag-yes ka na. Tanggapin mo yung wisdom na ino-offer po ng Panginoon. Sa verse 23, makikita po natin yung malinaw. And explain ni Lady Wisdom, paano mo maa-attain yung wisdom? Madali lang po, by responding to her advice, responding to her rebuke. Diba? Ang bata, paano titino? Paano niya matututunan yung lesson niya? Pag siya ay na-rebuke at nakinig siya, same din po sa atin, ganun din po ang inihintay din ng Panginoon sa atin. At napaka-importante po ng ating response. Makinig po. Ang response natin pag tayo ay tinatama ng Panginoon ay napaka-importante. Ulitin ko po.
Minsan pag kinorek tayo, doon lumalabas kung anong tunay nating ugali. Marami sa atin, hindi natin kayang lunukin yung rebuke eh. May kinorek sa atin. Pero ang ganda po pag may humble spirit tayo. Kahit hindi ka mali, pag may nag-rebuke sa'yo, pwede mo pa rin gamitin yon at manalamin ka. Meron bang totoo sa sinasabi niya? Baka nga nabubulagan ako at may point siya. Hindi ka pa rin talo eh. Dahil sabi ng Bible that God opposes the proud but gives grace to the humble. Hello? Hello? God opposes the proud but gives grace to the humble. So again, napaka-importante po na tayo po ay mag-respond sa rebuke. Dahil kung babasahin mo sa verses 25 and 30, sabi po ni Lady Wisdom, they ignored my advice and refused to be corrected. Alam ko po, hindi po masaya, hindi nakakatuwa ang isang rebuke. Pero critical aspect po ito ng biblical wisdom. If we want to grow in our knowledge of who God is, kailangan po nating tanggapin anuman po ang rebuke ng Diyos. At mababasa pa rin po natin dyan, after po ng hindi pakikinig ng tao kay Lady Wisdom, Lady Wisdom po ay nag-respond ngayon sa mga nagre-reject sa kanya. At nakita po natin, sabi po ni Lady Wisdom, Proverbs 1:31, mukhang napaka-harsh po nito, but sabi ni Lady Wisdom, they filled their lives with what they wanted. Look at this. They went their own way, so they will get what they deserve. Ngayon, sabi, pinuno nila ang kanilang sarili ng mga bagay na gusto nila. Kasi nga, pinapapili ka ng Panginoon. Anong gusto mo? Blessing or curse? Life or death? Yan lang naman po yan eh. Alam niyo po ba tayo lang nagpapakomplika sa buhay? Kung bubuksan natin ang Bible natin, malinaw kung saan tayo tinadala ng Panginoon. Tayo lang yung nagpupumiklas. Tayo yung nagpupumilit, ayaw natin. Ngayon, kung sabi ng Panginoon, dito ka lang sa path na to, ikaw ay nagmatigas, pumunta ka dito, hanggang huli, sabi po ni Lady Wisdom, hayaan mo siya. Dahil they went their own way, they will get what they deserve. Makukuha nila kung ano ang deserve nila dahil po sa consequences ng kanilang pinili, ng kanilang choice. Gising pa po ba tayo? Their destruction is well-earned because they had plenty of opportunities to repent at wisdom's reproof. Pastor, what about verses 28 and 29? Paano ba natin explain to? Fools will call for me, but I will not answer. They will look for me, but they will not find me. That is because they hated knowledge. They refused to fear and respect the Lord. Yung tinuturo po ba dito, pag ang fool daw ay tumawag sa Diyos, he will refuse to repent? Or ito po ang verse ay tinuturo niya that God will refuse those who repent in the midst of their trials and hardship? In a way, pwede ko pong sabihin yes, based po dun sa text. Dahil ang repentance po na sinasabi po sa verse 28, actually is not true repentance. Alam niyo po ba, kahit sa pagre-repent natin, nakikita pa rin ng Panginoon yung tunay na puso natin? Karamihan po ng tao, humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi para magbago. Pag may godly sorrow, minsan yung pag-aas ng sorry ng tao ay para lang maabsweltuhan doon sa consequence dahil sa sakit ng naramdaman. Yun po yung worldly sorrow. Kasi yung godly sorrow talagang you feel sorry for what you have done. Pero dito po sa verse 28, ito po ay parang half-hearted na panalangin lamang na ginagawa ng mga tao pag po meron silang merong nangyayari at nandun na po nararanasan nalang consequences, umiiyak sila, nahihirapan sila ngayon, they will make this prayer of repentance, pero half-hearted prayer.
Dahil gusto lang nila pong matapos ang paghihirap nila. They simply want God to bail them out of their problems. Ito po yung nakakatakot, ito po yung superficiality Christianity na sinasabi sa Hebrews chapter 3 verses 12 to 14. Nasabi po dito, be careful then, dear brothers and sisters, look at this, make sure that your own hearts are not evil and what? And unbelieving. Turning you away from the living God. You must warn each other every day while it is still today. Can you say that word, today? Today. Habang merong ngayon, makinig ka. Kasi alam niyo po, ito yung mahirap sa taong mayabang. Ito yung mahirap sa taong ayaw makinig. Akala niya, may chance pa siya bukas. May chance pa ako bukas. May chance pa ako magbago. Sige pa, may araw pa. Huwag mo akong pakilamin, alam ko yung ginagawa ko. Pag matanda na lang ako doon ko ayusin. Ngayon, sa kakaisip mo na may chance ka, sino nagsabi ang bukas ay pinangako sa'yo? Ni isa mo po sa atin dito, hindi man nila alam kailan yung last day nila. Ngayon, kung di mo alam yung last day mo, ba't ka magbayayabang? Hindi po ako galit. Kung hindi mo alam hanggang kailan ka na lang, bakit may kayabangan kang isipin mo, Pastor, I can manage. Manager kasi ako. Wow. Ikaw na. Church, ilang pastor pa kaya yung padadaanin mo para ka makinig? Ilang rebuke pa kaya? Ilang preaching pa kaya sa YouTube? Ilang mga tao pa kaya yung isisend ng Diyos sa'yo para makinig ka? Mahirap. Kaibigan mo, di ka nakikinig. Magulang mo, hindi ka pa nakikinig. Or sino mang godly authority na binigay ni Lord sa'yo, hindi ka nakikinig. Kapatid, mahirap yan. Huwag mong hayaang ma-learn mo in a hard way ang mga lesson ng Panginoon. Hello? Ano sabi dyan? You must warn while it is still today so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Yung palang liit-liit na bagay na ginagawa natin, kala natin maliit lang, maliit lang, maliit lang. Hindi mo pala alam ang nangyayari sa puso mo. Tumitigas, nagiging kalos, tumitigas, tumitigas, tumitigas. Nung una naririnig mo, lakas ng bulong ng Holy Spirit. Huwag yan. Huwag mong gawin yan. May gagawan yan. Lumahot ka again. Pero habang onti-onti, dahil matigas na kalos na yung puso mo, wala na kang daramdaman. Kaya next time nagagawa ng kasalanan ng taong hangal, ala na yung daramdaman. Wala na siyang pakialam. Hello? Yan po yung nakakalungkot pag matigas na yung puso natin. For if we are faithful to the end, wow. Faithful to the end. Hindi ka tinawag ng Panginoon maging faithful lang sa unang takbo ng buhay mo. Believers, followers, matagal ka ng Kristiyano, 10, 20 years yung tanong, are you still being faithful today? Naging faithful ka 10 years ago, 20 years ago, yes, but now, nasa na? Nagiging tapat ka ba kay Lord? I hope this word will be a wake-up call sa atin. This is not the time na maglaro ka pa. The days are evil. Delikado na yung panahon natin, maglalaro ka pa? Delikado na. Hindi ka pa makikinig? Delikado na yung panahon. Malapit na yung datangin Ginoo. Magloko-loko ka pa kembihe mo. Kung kailan tumanda kang Kristiyano, doon ka pa absent. Ilang pang paalala.
Ilan pang mga The Rock updates para mag-commit ka. Di po ako galit, mahal ko po kayo. Marami pong way ang Panginoon para abutin tayo. Ang daming wisdom. Di mo pwedeng sabihin kaharap mo yung Panginoon pag dumating siya kaharap mong Diyos at sasabihin mo, Lord, wala akong alam. Nang wala akong alam. Ang daming preaching, ang daming pastor. Saan ka tumingin, may wisdom si Lord. Hindi tanong kung may wisdom or sino. Ang tanong, nakinig ka ba? Kailan ka pa seryoso? Kailan pa tayo susuko sa Panginoon at magiging totoong Kristiyano? Kasi nakakatakot po dahil sabi ng Panginoon, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord. Hindi lahat ng tumatawag pumapasok sa church maliligtas hanggang huli. That's the sad truth. Ano pang hinihintay mo? Magkasakit ka, malumpo ka, o what? Ano pang hinihintay mo? Bagong prophetic word, Vision Sunday na naman? Ano pang hinihintay mo? How long? How long? How long? How long? We need to be faithful to the end. Trusting God just as firmly as when we first believe. Wow! Lord, forgive us. Firmly. Mula nung una kang tumanggap kung paano mo siya tinanggap, pinaniwalaan mula umpisa. Sabi ng Panginoon, hanggang huli dapat ganun yung pagkakapit mo, ganun yung paniniwala mo. Hindi malabnaw, hindi pa bago-bago, hindi sala sa lamig, sala sa init. Hindi pag may blessing ka, active ka. Pag wala ka, puno ka ng problema, hindi ka mahagilap sa church. Hindi pag may gusto ka kay Lord, ang dali mong lumapit. Pag nakuha mo ng gusto mo kay Lord, hinahanap ka. Come on. Wala na po kong oras. Pero natapos po yung text na ito. In verses 32, 33, ang tanong security or disaster. Kapatid, huwag mong hintayin na huli na ang lahat. Dahil again, hindi mo alam hanggang kailan na lang yung kaka-last mo, kaka-next mo. Praise God, yes, I know that God is a God of many chances. Pero kapatid, huwag mo namang ubusin yung chances bago ka bumalik. Hello? Proverbs 1:32-33, for the simple are killed by their turning away. Anong magpapahamak sa'yo? Yung paglayo mo sa Panginoon. And the complacency of fools destroys them. But whoever listens to me will dwell secure. Ang taong nakikinig kahit anong pinagdadaanan, normal lang kamukha ni Job. Si Job, grabe yung naranasan sa buhay. Pero nakita mo, never niyang kinurse ang Diyos. At dahil nanatili siya sa faith niya, naging secure siya. At sabi po, that when Job prayed for his friends, ang nawala nung una, dinoble ng Panginoon sa kanya. Come on. Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Come on, this is an encouragement to those who are being faithful. Keep on being faithful. Napapersecute ka sa pagsunod mo, keep on obeying. Pinagtatawanan ka dahil sa faith mo, keep on loving the Lord. Keep on sowing. Keep on giving. Keep on loving. Keep on pursuing the Lord. Because lahat na nakikinig will dwell secure and will be at ease. Wow. Without dread of disaster. Wala kang takot
na kahit may kalamidad na dumating sa buhay mo, you know na iniingatan ka ng Panginoon. Hallelujah. Come on, palakpakan mo si Lord. Come on, pagkilala mo yung Panginoon, hindi ka natatakot sa anumang darating pa sa buhay mo. Tagsalat man, tagtuyot man, kahit ano pa pong mangyari dito sa mundo, rumors, wars, persecutions, lahat na po mangyayari sa mundo in the last days. But tayo po na naniniwala sa Panginoon, and you will be faithful until the end sa grace ng Panginoon, we will be secure. Wala kang kinakatukutan na disaster. Again, those who listen to wisdom will dwell in security, while fools will be destroyed. Ang mga fools po will be distracted sa dalawang pamamaraan. Again, the simple are killed by their turning away, and the fools are destroyed by their complacency. Nakakatakot po, maraming Kristiyano ngayon very complacent na. Kaya I want to encourage you. I want to say this as your pastor with all my heart. Even po, alam nyo yon, even paano kasumamba ng linggo, ayusin mo yan, puso yan. Kaya yung prayer ko po, darating ang time, bago pa mag-countdown, kompleto na tayo, punong-puno na yung mga silya, wala nang nalilate. May nagsisisihan na, ika kasi malambak ka mandilunan din. Yan tuloy. Nagpapakita din po yan ng love natin kay Lord. Tama po ba? We need to come prepared. We need to come excited. Tatapusin ko na po, 12:00 na. Baka tanungin niyo ako, Pastor, how long? How long is your point, Pastor? Tatapusin ko na po. Hindi na po long. Amen. As I end, ang dami ko na po nasabi. Alam ko po tumimo na yung salita ng Panginoon sa atin. Kung kailangan natin ng rebuke, tanggapin natin. Kasi ang Panginoon, Philippians 2 verse 10, God is at work in you, giving you the power to do what pleases Him. Nahirapan ka? Nalilate ka? Nahirapan ka magbigay? Nahirapan ka sumunod? Sabi ng Panginoon, siya rin yung pala nagbibigay ng power para sumunod ka sa Kanya. Anong kailangan natin gawin? I-humble natin sarili natin, humingi tayo ng kalakasan sa Kanya, humingi tayo ng grace sa Kanya na magawa natin ang dapat na pinapagawa ng Panginoon, na para sa pagdating ng Panginoon, He will find us faithful. Kakitaan tayo ng Panginoon ng pagiging masigasig. Ang laki po ng puso ng Panginoon sa bawat isa sa atin. I pray hindi lang ito mag-serve as a rebuke sa ating lahat, but also as an encouragement to keep on. God sees every pain. God sees every tears from your eyes. Keep on, keep on, keep on loving Him. Keep on pursuing Him. Come on, just bow your heads. Keep on. Keep on. Kahit gaano kabigat, magpatuloy ka. Kahit gaano kahirap, magpatuloy ka. Worth it. Ang naghihintay na gantimpala sa iyo.